Parang apoy ang init na nagmumula sa munting katawan ni Liana. Bawat sandali, pakiramdam ni Amara ay unti-unting tinutunaw nito ang lakas na natitira sa kanya. Nakakandong sa kanya ang anak. Ang mga braso ni Amara ay mahigpit na nakayakap dito, na para bang sa paraang iyon ay kaya niyang pigilan ang kaluluwa ng bata na tuluyang lumisan. Anak! Liana! Gumising ka please! Halos pabulong na pagsusumamo niya. Ang kanyang tinig ay basag at halos hindi marinig sa gitna ng malakas na hagupit ng ulan sa yero ng waiting shed na kanilang sinisilungan. 5 taon. 5 taon na silang ganito. Palipat-lipat sa mga lansangan ng Maynila, naghahanap ng kahit anong masisilungan kapag bumubuhos ang langit. Pero ngayon, iba ang lahat. Hindi ito ordinaryong ulan lang. Hindi ito ordinaryong gabi lang. Dahil ngayon, ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang dahilan para mabuhay, ay parang kandilang nauupos sa kanyang mga bisig. Nanginginig ang mga labi ni Liana at may maliliit na ungol na kumakawala mula rito. Ang dating masayahing mukha nito ay namumutla at ang paghinga ay mababaw at pabilis ng pabilis. Diyos ko, parang awa mo na. Wag po ang anak ko. Paulit-ulit na dasal iyon ni Amara sa kanyang isipan, kasabay ng malamyos ngunit nakakakilabot na tunog ng kampana mula sa simbahan ng Quiapo, sa di kalayuan. Isang kabalintunaan, narito sila, ilang hakbang lang mula sa bahay ng Diyos. Pero pakiramdam niya ay hindi kailanman naging ganito kalayo ang langit. Sinubukan niyang humingi ng tulong kanina. Kumatok siya sa bintana ng isang kotse. Pero tiningnan lang siya na parang basura bago ito humarurot palayo. Nagmakaawa siya sa isang guwardiya ng 24-hour convenience store. Pero itinaboy lang siya. Sawa na ang mundo sa mga taong tulad niya. Sawa na sa mga palaboy na humihingi ng awa. Biglang nanigas ang katawan ni Liana. Tumigil ito sa pag-ungol at sa isang nakakabinging segundo, pakiramdam ni Amara ay tumigil din ito sa paghinga. Isang matinding takot ang biglang gumapang sa buong katauhan ni Amara, mas malamig pa sa buhos ng ulan. Liana! Sigaw niya, tinapik-tapik ang pisngi ng anak. Anak, huminga ka. Parang awa mo na. Wala ng kahit anong pag-aalinlangan. Wala ng pride. Wala ng bukas. Ang tanging mahalaga ay ang ngayon, ang pintig ng puso ng kanyang anak na kailangan niyang maibalik. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang pares ng nagliliwanag na ilaw ang tumambad sa kanyang paningin. Isang mamahaling sasakyan, dahan-dahang bumabagtas sa bahaing kalsada, mukhang magara, mukhang mayaman ang sakay. Hindi na siya nag-isip. Binuhat niya ang walang malay na si Liana at na parang isang hayop na nasugatan ay sumugod siya sa gitna ng kalsada. Itinaas niya ang isang kamay. Hindi alintana ang malakas na busina at ang nakakasilaw na ilaw. Tulong! Tulungan niyo kami! Isang nakakabinging tunog ng preno ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Huminto ang sasakyan ilang pulgada lang mula sa kanya. Napaluhod si Amara sa basang semento. Ang kanyang mga tuhod ay agad na nanakit. Pero mas mahigpit pa niyang niyakap ang kanyang anak. Dahan-dahang bumaba ang tinted na bintana sa driver's side at pagkatapos, bumukas ang pinto. Isang pares ng mamahaling leather shoes ang unang lumabas at tumapak sa baha. Sumunod ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang eleganteng suit na tila hindi nababagay sa maruming paligid ng Quiapo. Hindi makita ni Amara ang mukha nito dahil sa dilim at sa lakas ng ulan. Pero sa tindig pa lang, alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Miss, ano bang problema mo? Gusto mo bang magpakamatay? Galit na tanong ng lalaki. Pero nang biglang kumislap ang kidlat, nagliwanag ang buong paligid sa isang saglit. At sa saglit na iyon, nakita ni Amara ang mukha ng lalaki. Ang mundo niya ay huminto. Ang ingay ng ulan
Ang tunog ng mga sasakyan, ang sarili niyang paghinga lahat ay naglaho. Ang pamilyar na hugis ng mukha, ang panga na tila inukit. Ang mga matang iyon, ang mga matang minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Ang mga mata ring iyon ang huli niyang nakita sa kanyang mga panaginip bago ito naging bangungot. Hindi maaari. Pagkatapos ng 5 taon, sa lahat ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. Bakit ngayon? Bakit dito? Rafael, ang pangalan ay parang lason na gumapang palabas ng kanyang bibig. Ang lalaki, si Rafael de Leon, ay natigilan, tila ngayon lang din niya nakilala ang babaeng basang-basa at mukhang pulubi sa kanyang harapan. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na gulat. Amara? Ang pagbanggit niya sa pangalan niya ay parang isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. 5 taon niyang sinubukang kalimutan ang tunog ng kanyang boses. Pero narito, bumabalik, mas malinaw, mas masakit, pero wala ng panahon para sa sakit ng kahapon. Ang tanging sakit na mahalaga ngayon ay ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak. Inalis ni Amara ang lahat ng natitirang hiya at galit sa kanyang sistema. Gumapang siya palapit. Hinawakan ang laylayan ng mamahaling pantalon ni Rafael. Tulungan mo ako, Rafael. Parang awa mo na. Umiiyak niyang pakiusap. Ang mga luha ay humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Ang anak ko. Mamamatay ang anak ko. Nangunot ang noo ni Rafael. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng pagkalito. Tumingin siya mula sa desperadong mukha ni Amara, pababa sa maliit na bulto ng batang nakabalot sa basahan sa mga braso nito. Ang isip niya ay tila naglalakbay sa 1,000 posibilidad sa isang segundo. Nakita niya ang pamumutla ng bata. Ang hirap nitong paghinga. Tumingin siyang muli kay Amara. At pagkatapos ay sa bata. At sa kanyang mga mata, isang tanong ang nabuo. Isang tanong na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Sino ang bata na yan, Amara? Ang amoy ng ospital ay parang lason na dahan-dahang pumapasok sa sistema ni Rafael. Antiseptic, gamot, at isang hindi maipaliwanag na amoy ng kalungkutan. Nakaupo siya sa isang matigas na upuan sa labas ng emergency room. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot at nabahira ng putik mula sa Quiapo. Pero hindi niya iyon alintana. Wala siyang maramdaman, kundi ang paulit-ulit na pag-echo ng mga salita sa kanyang isipan. Anak ko, isang anak na babae, 5 taon. Meron siyang isang anak na 5 taong gulang. Napatingin siya sa babaeng nakaupo sa kabilang dulo ng hilera ng mga upuan, si Amara. Kung hindi dahil sa mga mata niyang puno ng galit at pagod, marahil ay hindi na niya ito makikilala. Ang dating masayahin at puno ng pangarap na babaeng minahal niya sa Cebu ay wala na. Ang kahalili nito ay isang estrangherang payat, balat at buto, na ang bawat galaw ay sumisigaw ng hirap at sakit na pinagdaanan. Isang pader na yelo ang nakapagitan sa kanila. Isang pader na itinayo ng 5 taong katahimikan at mga kasinungalingan. Sinubukan niyang magsalita. Ilang beses nang bumuka ang kanyang bibig, pero walang salitang lumalabas. Anong sasabihin mo sa isang taong iniwan mo o sa akala mo ay nang iwan sa'yo pagkatapos ng 5 taon? Amara, sa wakas ay nasabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Kamusta? Kamusta ang 5 taon? Isang hangal na tanong. Alam niya, pero iyon lang ang kaya niyang isipin. Dahan-dahang lumingon si Amara sa kanya. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Pero sa ilalim nito, nakita ni Rafael ang isang nag-aapoy na galit. Isang tingin lang ang isinukli nito sa kanya. Isang tingin na nagsasabing wala siyang karapatang magtanong. Pagkatapos ay muli itong tumingin sa pinto ng emergency room na para bang mas gugustuhin pa niyang panoorin ang pagtuyo ng pintura kaysa kausapin siya. Napasandal na lang si Rafael sa pader. Isang pamilyar na tinig ang bumulong sa kanyang alaala.
Ang tinig ng kanyang ina, si Doña Isabela de Leon. Iniwan kanya, Rafael. Huwag mo nang hanapin. May nahanap na siyang iba, isang mayamang negosyante. Ginamit ka lang niya. Iyon ang sinabi ng kanyang ina noon. At tulad ng isang hangal, naniwala siya. Ang sakit ng pag-abandona ay napakabigat kaya't hindi na niya sinubukang alamin ang katotohanan. Mas madaling paniwalaan na si Amara ang may kasalanan kaysa harapin ang posibilidad na may iba pang nangyari. Pero ngayon, tiningnan niya muli si Amara. Ang kanyang damit ay luma, ang kanyang mga kamay ay magaspang, ang kanyang buong pagkatao ay larawan ng isang taong nakipaglaban sa bawat araw para lang mabuhay. Hindi ito ang itsura ng isang babaeng sumama sa isang mayamang lalaki. Isang nakakasukang pakiramdam ng pagkakasala ang nagsimulang kumalat sa kanyang sikmura. Paano kung nagkamali siya? Bumukas ang pinto ng ER at isang doktor na nasa edad 40 ang lumabas. Ang mukha ay seryoso. Agad na napatayo si Amara at sumunod si Rafael. Sino po sa inyo ang ina ng batang si Liana Reyes? Tanong ng doktor. Ako po, Doc. Ako po ang nanay niya. Mabilis na sagot ni Amara, ang boses ay nanginginig. Kamusta po ang anak ko? Okay lang po ba siya? Tumingin ang doktor kay Amara, pagkatapos ay kay Rafael na nakatayo sa likod niya. Na-stabilize na po namin siya for now. Pero, kailangan po nating mag-usap. Sa opisina ko po tayo. Ang bawat hakbang patungo sa opisina ng doktor ay parang isang martsa patungo sa bitayan. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Sa loob ng maliit na opisina, pinaupo sila ng doktor. Huminga ito ng malalim bago magsalita. Mrs. Reyes, base sa initial tests na ginawa namin, ang anak ninyo ay may malubhang kondisyon. Ang dugo niya ay hindi gumagawa ng sapat na bagong blood cells. Ito ay tinatawag na aplastic anemia. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Rafael. Hindi niya naintindihan ang lahat ng medical terms, pero naintindihan niya ang bigat sa boses ng doktor. Ano pong ibig sabihin, Ondok? Tanong ni Amara. Ang mukha ay namumutla na. Ibig sabihin, ang bone marrow niya, ang factory ng dugo sa kanyang katawan, ay hindi gumagana ng maayos. Kaya siya laging nanghihina, nilalagnat, at madaling magkapasa. Kung hindi ito maaagapan, maaari itong maging fatal. Fatal. Inulit ni Amara ang salita na parang isang sumpa. Anong lunas, Doc? May gamot ba? Tanong ni Rafael. Sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses. Tumingin sa kanya ang doktor. Sa ganitong kalubhang kaso, ang pinakamabisang lunas ay isang bone marrow transplant. Naramdaman ni Rafael ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Transplant. Isang salitang naririnig lang niya sa mga pelikula. Sinuri na po namin kayo, ma'am. Pagpapatuloy ng doktor, nakatingin kay Amara. At sa kasamaang palad, hindi po kayo compatible match para maging donor. Gumuho ang mundo ni Amara. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Hindi po maaari. Ako ang nanay niya. Ito po ang pinakamahirap na parte. Malungkot na sabi ng doktor. Kailangan nating maghanap ng donor sa lalong madaling panahon. At sa mga kasong tulad nito, ang ama ng bata ang may pinakamataas na probabilidad na maging isang perpektong tugma. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rafael. Lahat ng hangin sa silid ay tila nawala. Ang mga mata ng doktor at ang mga mata ni Amara na ngayon ay puno ng isang halo ng galit at desperasyon ay lahat nakatutok sa kanya. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang nang-iwan. Ito ay tungkol sa isang hatol. Isang hatol na idinidikta ng dugo. Dahan-dahang tumayo si Rafael. Tumingin siya sa bintanang salamin ng opisina, kung saan tanaw niya ang pasilyo patungo sa pediatric ward.
Doon sa isa sa mga silid na iyon, nakahiga ang kanyang anak, isang anak na hindi niya alam na nabubuhay. Isang anak na ngayon ay mamamatay kung wala siyang gagawin. Ang lahat ng pagkalito, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi ay biglang naglaho at sa lugar nito, isang damdamin ang nanaig, isang damdamin na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Determinasyon. Humarap siya kay Amara. Ang mga mata ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Magpapasuri ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay buo at matatag sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Gagawin ko ang lahat. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, palabas ng ospital. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang iproseso ang lahat. Paglabas niya sa main entrance, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. At sa sandaling iyon, nagring ito. Tiningnan niya ang screen. Ina, isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. Hello, Ma? Nasaan ka? Rafael. Ang malamig at makapangyarihang boses ni Doña Isabela de Leon ay tumusok sa kabilang linya. Kanina pa kita tinatawagan. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa fiancé mo. Ang puting ilaw ng ospital ay malamig at walang awa. Bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng kalinisan. Nakabaligtaran ng buhay na pinanggalingan ni Amara. Nakaupo siya sa isang upuan sa tabi ng kama kung saan mahimbing na natutulog si Liana. Salamat sa gamot na itinusok sa kanya. Payapa ang mukha ng bata. Pero alam ni Amara na sa ilalim ng kapayapaang iyon ay isang giyerang nagaganap sa loob ng munti nitong katawan. Wala na si Rafael. Umalis ito matapos sabihing gagawin niya ang lahat. Gagawin ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. 5 taon na ang huli. Kung kailan halos mamatay na ang anak nila, saka lang niya sasabihin ang mga salitang iyon. Napakadali para sa kanya. Isang desisyon lang, isang pagsusuri, at bigla, isa na siyang bayani. Pero ang 5 taon ng paghihirap? Ang bawat gabi na umiiyak si Liana dahil sa gutom? Ang bawat araw na tinitiis niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao? Sino ang sasalo sa lahat ng iyon? Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto hanggang sa isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pasilyo. Nakatayo doon si Rafael, may dalang 2 paper bag mula sa isang kilalang coffee shop. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala nila sa Cebu, ang mga umaga na ginugol nila sa kapihan malapit sa universidad. Nagbabahagi ng isang slice ng cake habang pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap. Pero mabilis niyang iwinaksi ang mga iyon. Ang Rafael na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang simpleng estudyanteng minahal niya. Isa na siyang estranghero. Nagdala ako ng kape at sandwich. Alanganing sabi ni Rafael, inilapag ang mga paper bag sa maliit na mesa. Hindi ka pa kumakain. Hindi siya tiningnan ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Liana. Hindi ako nagugutom. Amara, please. Kailangan mong magpalakas. Para kay Liana, ang pagbanggit sa pangalan ng kanilang anak mula sa bibig ni Rafael ay parang isang sampal. Huwag mong banggitin ang pangalan niya na para bang may karapatan ka. Natahimik si Rafael. Naramdaman ni Amara ang kanyang titig, isang titig na puno ng sakit at pagkalito. Gusto niyang magalit. Gusto niyang isumbat ang lahat. Pero naubos na ang lakas niya. Ang natitira na lang ay isang pagod na galit. Salamat na lang sa tulong mo kanina. Sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi mo na kami kailangang makita ulit. Hindi ganon yun, Amara. Biglang bumukas muli ang pinto. Pero sa pagkakataong ito, mas malakas. Isang babaeng nasa edad 50 ang pumasok. Nakasuot ng isang mamahaling itim na bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos. At ang bawat alahas sa kanyang katawan ay kumikinang sa ilalim ng ilaw.
Sa likod niya ay isang lalaking nakasuit na malaki ang katawan. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat. Parang isang reyna ang dumating. Doon na napatingin si Amara at ang puso niya ay biglang bumagsak sa kanyang sikmura. Ang mukhang iyon, kahit lumipas pa ang 100 taon, hinding-hindi niya malilimutan ang mukhang iyon. Si Doña Isabela de Leon, ang ina ni Rafael, ang babaeng sumira sa kanyang buhay. "Rafael, I've been looking all over for you," sabi ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin, na para bang hindi niya nakikita si Amara. "Ano ang ginagawa mo sa ganitong lugar?" "Ma," gulat na sabi ni Rafael. "Paano niyo nalaman na nandito ako?" Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ng ginang. "Anak, walang nangyayari sa buhay mo na hindi ko nalalaman." Noon lang niya ibinaling ang tingin kay Amara. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, at sa mga mata ni Doña Isabela, nakita ni Amara ang parehong pagkasuklam na nakita niya 5 taon na ang nakalipas. "So, it's you," sabi ng matandang babae. Ang bawat salita ay may lason. "Pagkatapos ng 5 taon, nagpakita ka ulit at may dala ka pang sorpresa." "Ma, tama na," saway ni Rafael, lumapit sa pagitan nila. Pero hindi siya pinansin ni Doña Isabela. "Pwede ba, Rafael? Iwan mo muna kami ng kaibigan mo. May mga bagay lang kaming dapat pag-usapan." Tumingin si Rafael kay Amara. Nag-aalala. Ngumiti lang ng mapait si Amara. Ano pa bang mas masama ang pwedeng mangyari? Nang makalabas si Rafael, dahan-dahang lumapit si Doña Isabela kay Amara na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. "Magkano?" tanong niya, walang paligoy-ligoy. Napakunot ang noo ni Amara. "Anong magkano? Huwag ka nang magkunwari, Hija." Tumawa ng mahina si Doña Isabela. "Alam ko ang estilo ng mga tulad mo. Ginamit mo ang bata para makabalik sa buhay ng anak ko, para makahut-hot ng pera. So, sabihin mo sa akin, magkano ang presyo mo para tuluyan ka ng maglaho?" Isang nag-aalab na galit ang biglang umakyat sa lalamunan ni Amara. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng luha na tiniis niya sa loob ng 5 taon, lahat ay dahil sa babaeng nasa harap niya. "Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan," mariing sabi ni Amara. Tumayo para pantayan ang tingin ng matanda. "Karapatan?" Muling tumawa si Doña Isabela. "Ako ang nagbibigay ng karapatan sa mundong ito. Tingnan mo ang sarili mo. Isa kang pulubi. At ako, kaya kong bilhin ang buong ospital na ito kung gugustuhin ko. Kaya kong sirain ang buhay mo sa paraang hindi mo pa nararanasan. Hindi ako natatakot." Sayo, dapat lang. Lumapit pa ang mukha ni Doña Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa oras na malaman ng media na ang nag-iisang tagapagmana ng De Leon Corporation ay may anak sa labas sa isang babaeng palaboy. "Sisirain ko ang pangalan mo. Gagawa ako ng kwento na isa kang masamang ina, isang gold digger. Sisiguraduhin kong kahit kailan, hindi ka na makakabangon." Sa sandaling iyon, bumalik si Rafael. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ang nanginginig na galit sa mga mata ni Amara. "Ma, ano bang ginagawa mo?" sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagsaway. "Huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan." Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Amara na sinagot ni Rafael ang kanyang ina. Pero huli na ang lahat. Ang sugat ay napakalalim na. Ngumiti lang si Doña Isabela sa kanyang anak bago muling bumaling kay Amara. Kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang mamahaling bag at isang pluma. Inilagay niya ito sa mesa. "Isang blankong tseke. Hindi ka natatakot sa akin? Patunayan mo," hamon ni Doña Isabela. "Lagyan mo ng kahit anong halaga. 10 milyon? 20 milyon?
Kayang-kaya ko. Punan mo yan at iwanan mo ang anak ko mag-isa. Tiningnan ni Amara ang tseke. Ang papel na iyon ay sagot sa lahat ng kanyang problema. Makakakuha siya ng maayos na bahay para kay Liana. Mapapakain niya ito ng masasarap na pagkain. Hindi na sila matutulog sa malamig na semento. Pero tiningnan niya si Doña Isabela. Ang ngiti nito ay puno ng tagumpay na para bang alam na nitong nanalo na ito, na lahat ng tao ay may presyo. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang tseke at sa harap ni Doña Isabela at ni Rafael, pinunit niya ito sa 2, pagkatapos ay sa 4, pagkatapos ay sa 8, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa sahig na parang confetti. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Doña Isabela de Leon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tapang na ngayon lang niya naramdaman. Ang anak ko, sabi niya. Ang bawat salita ay matigas at malinaw, ay hindi ipinagbibili. Ang mga pira-pirasong papel ng tseke sa sahig ay parang abo ng isang nakaraang hindi na maaaring balikan. Habang tinitingnan ni Rafael ang pag-alis ng kanyang ina, na walang emosyon, matapos mapahiya isang bagay ang nagsimulang magbago sa loob niya. Ang imahe ni Amara, nakatayo ng buong tapang. Ang mga mata ay nag-aalab sa kabila ng pagod at gutom, ay isang malaking kontradiksyon sa babaeng ipininta ng kanyang ina sa kanyang isipan sa loob ng 5 taon. Ang isang gold digger ay kukunin ang pera. Pero si Amara? Pinunit niya ito. Pinunit niya ang solusyon sa lahat ng kanyang problema para sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang kanyang dignidad. Sa sandaling iyon, ang mga salita ng kanyang ina ay nagsimulang maging kasinungalingan at ang 5 taon ng kanyang pagkukulang ay nagsimulang bumigat sa kanyang mga balikat. Kinabukasan, pagkatapos ng mahabang gabi ng pagbabantay at pag-aasikaso sa mga papeles sa ospital, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na niya hahayaang manatili si Amara at Liana sa isang lugar na hindi ligtas. "Saan mo kami dadalhin?" tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa habang akay-akay niya si Liana palabas ng ospital. Pinayagan na itong umuwi pansamantala habang hinihintay ang mga resulta ng pagsusuri. Sa isang ligtas na lugar, simpleng sagot ni Rafael. Pinagbuksan sila ng pinto ng kanyang sasakyan. Nag-alinlangan si Amara. Ang pagsakay sa kotse ni Rafael ay parang pagsuko, pero nang tumingala sa kanya si Liana, ang mga mata nito ay nanlalambing at nanghihina. Alam niyang wala siyang pagpipilian para sa kanyang anak. Lulunukin niya ang lahat ng kanyang pride. Huminto sila sa harap ng isang simpleng condominium building sa Mesa. Hindi ito kasing gara ng mga building sa BGC kung saan siya nakatira. Pero malinis, disente, at higit sa lahat pribado. Ito ay isa sa mga unit na pag-aari ng company. Paliwanag ni Rafael habang inaakay sila papasok sa isang 2-bedroom unit na may kumpletong gamit. Walang nakakaalam nito maliban sa akin at sa pinagkakatiwalaan kong assistant. "Ligtas kayo rito." Inilibot ni Amara ang kanyang tingin. Malinis na sahig, malambot na sofa, isang kusinang may pagkain sa loob ng refrigerator, isang kama na may malinis na kumot, mga simpleng bagay para sa iba. Pero para sa kanya, ito ay isang luho na matagal na niyang hindi naranasan. "Hindi namin kailangan ng tulong mo," sabi niya. Kahit na ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. "Hindi ito para sa'yo, Amara." Malumanay na sabi ni Rafael. Nakatingin sa natutulog na si Liana. Sa mga braso niya, para ito sa kanya. Walang nagawa si Amara kundi tumango. Dahan-dahan niyang inihiga si Liana sa malambot na kama at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita ni Rafael ang pag-relax ng mga balikat ni Amara na para bang isang mabigat na pasanin ang nabawas dito. Sa mga sumunod na araw,
Habang hinihintay ang resulta ng kanyang compatibility test, ginugol ni Rafael ang bawat libreng sandali sa condominium. Nagdadala siya ng pagkain, ng mga laruan, at ng mga libro. Sa una, si Amara ay laging mailap. Nagsasalita lang ito kapag kinakailangan, pero si Liana, sa kanyang kamusmusan, ay unti-unting nagiging komportable sa presensya niya. Isang hapon, naabutan ni Rafael si Liana na malungkot na nakatingin sa labas ng bintana. "Anong iniisip mo, munting prinsesa?" tanong niya. Umupo sa tabi nito. "Gusto ko pong magbasa ng libro," mahinang sabi ng bata. "Pero pagod na po si Mama." Ngumiti si Rafael. Kinuha niya ang isang libro ng mga fairy tale na dala niya. "Gusto mo, basahan kita." Tumango si Liana. Ang mga mata ay nagningning. Umupo ito sa tabi ni Rafael sa sofa. At sinimulan niyang basahin ang kwento ng isang prinsesang nailigtas ng isang matapang na kabalyero. Habang nagbabasa, naramdaman ni Rafael ang paghilig ng ulo ni Liana sa kanyang braso. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman noon, isang halo ng saya, responsibilidad at pagmamahal na dalisay. "Sir Rafael," bulong ni Liana. Kayo po ba ang guardian angel ko?" Natigilan si Rafael. Napatingin siya sa bata na nakatingala sa kanya ng may buong pagtitiwala. Isang maliit na anghel na nagtatanong kung siya ba ang tagapagbantay nito, gayong sa loob ng 5 taon ay pinabayaan niya ito. Isang butil ng luha ang muntik nang pumatak mula sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinigilan. "Gagawin ko ang lahat para maging guardian angel mo." Halos pabulong niyang sagot, niyakap ang munting katawan ng bata. Mula sa siwang ng pinto ng kwarto, pinanood ni Amara ang eksena. Narinig niya ang tanong ni Liana. Narinig niya ang sagot ni Rafael. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman, isang kirot ng sana. Sana ay ganito sila palagi. Sana ay hindi nasira ang lahat. Isang maliit na ngiti ang muntik ng gumuhit sa kanyang mga labi. Bago niya ito mabilis na pinigilan at isinara ang pinto. Ngunit ang lamat sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimula ng lumitaw. Kinagabihan, naabutan ni Amara si Rafael na nakatulog sa sofa, ang libro ay nakapatong sa kanyang dibdib. Mukha itong pagod na pagod. Ang matikas na CEO ay nawala, at ang natira ay isang lalaking puno ng alalahanin. Sa isang iglap, nakita niya muli ang Rafael, na minahal niya ang Rafael, na kayang magpuyat para lang samahan siyang mag-aral. Hindi niya alam kung anong nag-udyok sa kanya. Kumuha siya ng isang manipis na kumot mula sa aparador at dahan-dahang ikinumot sa natutulog na lalaki. Hinawakan niya ang buhok nito, isang haplos na halos hindi maramdaman, bago siya mabilis na bumalik sa kanyang silid. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Kinaumagahan, umuwi si Rafael sa mansyon para kumuha ng mga damit. Doon, hinarang siya ng kanyang ina. "Naririnig ko ang mga bulong-bulungan, Rafael," sabi ni Doña Isabela. "Ang boses ay malamig. Lagi ka raw wala sa opisina. Lagi ka raw kasama ng babaeng iyon. Nakakalimutan mo na ba na may fiancé ka? Na may responsibilidad ka sa kumpanyang ito? Ang responsibilidad ko ngayon ay ang anak ko." Matigas na sagot ni Rafael. Tiningnan niya ang kanyang ina ng diretso sa mata. "At gusto kong malaman, Ma, bakit niyo sinabi sa akin noon na iniwan niya ako para sa ibang lalaki? Dahil sa nakita ko kagabi, sa pagpunit niya sa tseke niyo, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko." Natigilan si Doña Isabela sa isang saglit, ngunit mabilis na nakabawi. "Dahil iyon ang totoo. Marahil ay naubos na ang pera ng lalaki niya kaya bumalik siya sa'yo. Huwag kang maging tanga, Rafael. Ginagamit ka lang niya." Pero sa pagkakataong ito, may pagdududa na sa boses ni Rafael. Umiling siya. "Hindi, may mali sa kwentong ito." Tumalikod siya para umalis, nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito.
Hello? Good morning. Si Dr. Sandoval po ito mula sa St. Luke's Medical Center. Sabi ng boses sa kabilang linya. Tumatawag po ako tungkol sa resulta ng inyong compatibility test para kay Liana Reyes. Napatigil si Rafael sa paglalakad. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Opo, Doc. Ano po ang resulta? Compatible po ba ako? Opo, Mr. De Leon, sabi ng doktor. At isang malaking ngiti ang gumuhit sa labi ni Rafael. Perfect match po kayo. Pero nag-alinlangan ang doktor sa kabilang linya. Biglang kinabahan si Rafael. Pero ano po, Doc? May isang bagay po kayong dapat malaman na medyo komplikado. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang karayom na tumutusok sa pasensya ni Amara. Mula nang umalis si Rafael para kunin ang resulta, hindi na siya mapakali. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa maliit na sala ng condominium. Ang mga kamay ay nanginginig. Isang bahagi niya ang umaasa. Isang bahagi na hindi niya mapigilang buhayin, gaano man niya ito pilit na pinapatay. Ang bahaging iyon ay kumakapit sa posibilidad na si Rafael ang magiging sagot, na ang lalaking sumira sa kanya ay siya ring magiging dahilan para mabuo silang muli. Pero may isa pang bahagi, ang bahaging mas malakas, ang bahaging pinanday ng 5 taon sa kalsada na nagsasabing huwag magtiwala, na ang pag-asa ay isang patibong. Nang marinig niya ang pagpihit ng susi sa pinto, natigilan siya. Huminto ang kanyang mundo. Pumasok si Rafael. At sa isang tingin pa lang, alam na ni Amara ang sagot. Wala roon ang CEO na laging seryoso. Wala ang lalaking puno ng alinlangan. Ang Rafael na nakatayo sa kanyang harapan ay may ngiting hindi maitago. Isang liwanag sa mga mata na matagal na niyang hindi nakikita. Isang liwanag na para sa kanya lang noon. Amara. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay nanginginig sa tuwa. Hindi na niya kailangang tapusin. Alam na niya, compatible ako. 3 salita. Ngunit para kay Amara, iyon ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya. Ang galit, ang pride, ang sakit, lahat ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Ang tanging natira ay isang napakalaking pasasalamat at ginhawa. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay biglang bumuhos na parang agos ng ilog. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng purong saya. Napaluhod siya. Ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas. Salamat. Diyos ko, salamat. Naramdaman niya ang mga braso ni Rafael sa paligid niya. Itinatayo siya. At sa sandaling iyon, hindi na niya ininda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Rafael. Ang kanyang mga hikbi ay yumanig sa kanyang buong katawan. Niyakap niya ito pabalik. Isang yakap na puno ng 5 taong pagtitiis. Isang yakap na nagsasabing, maliligtas na ang anak ko. Niyakap din siya ni Rafael ng mahigpit. Walang nagsalita. Sa sandaling iyon, hindi sila ang nasaktang dating magkasintahan. Sila ay 2 magulang, nagkakapit-bisig sa iisang pag-asa para sa kanilang anak. Ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Kinahapunan, habang pinaplano na nila ang mga susunod na hakbang, tumawag si Dr. Sandoval. Sinabi nitong kailangan silang parehong makausap sa ospital. Mayroon daw update tungkol sa proseso. Isang maliit na kaba ang gumapang sa dibdib ni Amara. Pero iwinaksi niya ito. Masaya sila kanina. Dapat siyang manatiling positibo. Sa opisina ng doktor, ang kapaligiran ay ibang-iba. Ang Dr. Sandoval na kaharap nila ngayon ay hindi ang doktor na puno ng kumpiyansa noon. Ito ay umiiwas ng tingin, laging inaayos ang salamin, at ang mga kamay ay hindi mapakali sa ibabaw ng mesa. Doc, ano po ang update? Tanong ni Rafael. Hindi maitago ang pananabik. Huminga ng malalim ang doktor. Mr. De Leon, Amara. Totoo po na kompatible kayo.
Mr. De Leon. Isang perfect match, in fact. Pero, ang salitang pero ay parang isang dagundong ng kulog sa isang maaliwalas na langit. Pero sa aming masusing pagsusuri, pagpapatuloy ng doktor, binabasa ang ilang papeles na halatang kabisado na niya, may nakita kaming maliit na antigen marker sa dugo ninyo, Mr. De Leon, na maaaring magdulot ng komplikasyon. Isang maliit na tsansa ng graft rejection. Maliit lang. Naramdaman ni Amara na nanlamig ang kanyang buong katawan. Anong ibig sabihin on? Ibig sabihin, may risk na maaaring hindi tanggapin ng katawan ni Liana ang bone marrow mula sa inyo, sabi ng doktor. Sa wakas ay tumingin sa kanila, ngunit ang mga mata ay puno ng awa. Pero sabi niyo, perfect match ako. Giit ni Rafael, ang boses ay tumataas na. Paano nangyari yan? Ito na nga po ang susunod kong sasabihin. Mabilis na sabi ng doktor. Bilang standard procedure, naghanap din kami sa International Bone Marrow Registry. At sa isang pambihirang pagkakataon, may natagpuan kaming isang donor mula sa Germany. Isang donor na hindi lang perfect match, kundi wala rin ang antigen marker na nakita namin sa inyo. Siya ang pinakaligtas na opsyon para kay Liana. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Amara. Isang perpektong solusyon na biglang nagkaroon ng depekto at isang mas perpektong solusyon na biglang lumitaw mula sa kawalan. Hindi ito tama. May mali. Kung ganun, siya ang kukunin natin, desididong sabi ni Rafael. Magkano? Babayaran ko ang lahat. Umiling ang doktor. Ang proseso ng pagkuha ng donor mula sa ibang bansa, ang transportasyon, at ang operasyon mismo ay napakakomplikado at magastos. Aabutin po ito ng milyon-milyon at mangangailangan ng oras para maaprubahan milyon-milyon. Oras. Dalawang bagay na wala si Amara. Pakiramdam niya ay nilalaro sila. Pinatikim sila ng pag-asa para lang bawiin ito at palitan ng isang pag-asang napakamahal, isang pag-asang hindi niya kayang abutin. Tumingin siya kay Rafael. At ang nakita niya ay hindi ang lalaking yumakap sa kanya kanina, kundi ang tagapagmana ng De Leon Corporation, isang taong sanay na ayusin ang lahat gamit ang pera. Ang hinala ay nagsimulang maging lason sa kanyang isipan. Paano kung laro lang ito ng pamilya nila? Paano kung ito ang paraan ni Doña Isabela para ipakita sa kanya na sa huli, pera pa rin ang magdidikta sa buhay ng anak niya? Ang biyahe pabalik sa kondominium ay tahimik. Si Rafael ay abala sa kanyang cellphone, tumatawag sa kung sino-sino para asikasuhin ang pera. Pero si Amara ay nakatingin lang sa labas. Ang init ng yakap kanina ay napalitan na ng nagyeyelong pader ng pagdududa. Pagdating nila sa unit, hindi pa sila nakakapasok nang may isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanila. Mukhang may problema yata kayo. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Doña Isabela de Leon. Kalmado at elegante na parang naglalakad lang sa sarili niyang palasyo. Ma, anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Rafael. Hindi pinansin ni Doña Isabela ang anak. Dahan-dahan itong lumapit kay Amara. Ang mga mata ay puno ng isang mapanlinlang na awa. Narinig ko ang nangyari. Malumanay niyang sabi. Nakakalungkot. Nakikita mo? Kahit ang tadhana, hindi pumanig sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Amara na agad namang binawi ng huli. Pero ako, mabait ako. Pagpapatuloy ng matanda. Na parang hindi napansin ang pagtanggi ni Amara. Nakakausap ko na ang mga direktor ng ospital. Handa akong bayaran ang lahat. Ang donor mula sa Germany, ang pinakamagagaling na doktor, ang private suite para sa apo ko. Lahat. Tumingin si Amara sa kanya. Naghihintay sa kapalit. Alam niyang may kapalit. Ngumiti si Doña Isabela. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sasagutin ko ang lahat ng gastos. Kung aalis ka sa buhay ni Rafael, habang buhay. Hindi.
Ang sigaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng condominium. Isang salita lang, pero puno ito ng bigat at autoridad na ikinagulat hindi lang ni Doña Isabela, kundi pati na rin ni Amara. "Rafael, this is between me and her," mariing sabi ni Doña Isabela. Ang ngiti ay naglaho na sa kanyang mukha. "Hindi, ma," sagot ni Rafael. Humakbang siya sa pagitan ng dalawang babae. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga para kay Amara. "Anak ko si Liana. Desisyon ko to. At hindi natin kailangan ng pera mo." Hinila niya si Amara papasok sa unit at isinara ang pinto ng malakas. Isang malinaw na mensahe sa kanyang ina na tapos na ang usapan. Sa loob, ang katahimikan ay nakakabingi. Binitawan ni Rafael ang braso ni Amara at nagsimulang maglakad-lakad. Ang kanyang isip ay nagpoproseso ng lahat. "Hindi ko maintindihan," sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Amara. Perfect match ako. Tapos biglang may complication? Biglang may donor mula sa Germany? At eksakto namang dumating si Mama para mag-alok ng tulong na may kapalit? Masyadong perpekto ang lahat. Nakatayo lang si Amara sa isang sulok. Pinapanood siya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Rafael. Hindi na ito ang lalaking basta-basta na lang naniniwala sa lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Pero ang laso ng pagdududa ay nakatanim na rin sa puso ni Amara. "Baka naman kasama ka sa plano nila?" Malamig niyang tanong. "Para ano?" "Para ipamukha sa akin na sa huli, kailangan ko pa ring lumuhod sa pamilya niyo." Natigilan si Rafael. Lumingon siya kay Amara. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit. "Talaga bang yan ang tingin mo sa akin, Amara? Pagkatapos ng lahat, ano bang dapat kong isipin?" Sumbat niya. 5 taon kang nawala. 5 taon kitang hinintay. Tapos babalik ka at sasabihin mong gagawin mo ang lahat. Pero ang lahat pala ay may presyo na galing sa nanay mo. Hindi totoo yan." "Talaga? Paano mo mapapatunayan?" Ang tanong ni Amara ay parang isang hamon. Isang hamon na sa wakas ay pumukaw sa De Leon na natutulog sa loob ni Rafael. Ang determinasyon na ginagamit niya sa boardroom, ang talas ng isip na nagpanalo sa kanya ng maraming kontrata, ay biglang bumaling sa isang bagong kalaban. Ang sarili niyang ina. "Mapapatunayan ko?" sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngunit puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. "May kaibigan akong doktor sa ibang ospital. Si Miguel. Uutangan ko siyang pabor." Nagkulong si Rafael sa isang kwarto. Narinig ni Amara ang kanyang boses. Mahina pero mariin. Nagbibigay siya ng mga instruksyon, humihingi ng mga pabor. Ginagamit ang impluwensya na noon ay para lang sa negosyo. Pagkalipas ng isang oras, lumabas siya. May bago sa kanyang mga mata, isang apoy. "Kailangan nating bumalik sa ospital," sabi niya. Sa St. Luke's, hindi na sila dumaan sa opisina ni Dr. Sandoval. Dumiretso si Rafael sa records section. Ginamit niya ang kanyang pangalan at ang kaunting pressure para makuha ang kopya ng kompletong resulta ng laboratory test niya, isang bagay na hindi basta-basta ibinibigay. Dinala niya ang mga dokumento sa isang coffee shop malapit sa ospital, kung saan naghihintay ang kanyang kaibigan, si Dr. Miguel Reyes. "Rafi, matagal na tayong hindi nagkita, pero sa ganitong paraan pa," bati ni Miguel, isang respetadong oncologist. "Salamat sa pagpunta, Miggy," sabi ni Rafael. Inilapag ang envelope sa mesa. "Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Totoo ba? Tong antigen marka na sinasabi nila." Habang masusing tinitingnan ni Miguel ang mga resulta, ang bawat segundo ay parang isang oras para kay Rafael. Pagkalipas ng ilang minuto, ibinaba ni Miguel ang mga papel. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Rafi," sabi ni Miguel,
Base sa mga resulta na ito, malinis ka. Walang kahit anong antigen marker na binabanggit nila. Ikaw ay isang perpektong 10,010 match. In fact, isa ka sa mga pinakamalinis na resulta na nakita ko. Kung sino man ang nagsabi sa'yo na may komplikasyon, nagsisinungaling siya. Ang mga salita ni Miguel ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Rafael sa isang mahabang pagkakatulog. Isang kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang galit na hindi niya pa naramdaman noon ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Isang galit na hindi lang para sa kanyang ina, kundi para na rin sa kanyang sarili, sa kanyang katangahan, sa kanyang pagiging bulag. "Salamat, Miggy," sabi ni Rafael, tumayo. Bumalik siya sa ospital na parang isang bagyo. Hindi na siya kumatok. Pabalang niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Dr. Sandoval. Ang doktor, na may kausap sa telepono, ay nagulat at halos mabitawan ito. "Mr. De Leon, huwag ka nang magsinungaling, Doc," sabi ni Rafael, ibinagsak ang mga resulta sa mesa. "Alam ko na. Alam kong wala akong kahit anong marker. Bakit niyo ginawa to? Magkano ang ibinayad sa inyo ng nanay ko?" Namutla ang doktor. Nagsimula itong mautal. Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Talaga?" sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay dumagundong sa maliit na opisina. "Gusto mong tawagan ko ang kaibigan kong si Dr. Miguel Reyes, ang head ng oncology sa Medical City? O gusto mong tumawag ako sa Board of Medical Ethics at iparevoke ang lisensya mo para sa pagsisinungaling sa isang pasyente para pagbigyan ng isang mayaman na sponsor?" Ang banta ay malinaw. Ang takot sa mga mata ng doktor ay hindi maitatago. "Pinilit lang ako." Halos pabulong na pag-amin ng doktor. Ang kanyang pagiging propesyonal ay gumuho na. "Ang pamilya niyo, malaki ang donasyon nila sa ospital. Napilitan lang ako, sir," sabi niya. "I-delay lang. Ang pagamingay sa pad na." Isang bagong Rafael ang lumabas sa opisinang iyon. Ang lalaking pumasok kanina ay puno ng pagdududa. Ang lalaking lumabas ngayon ay puno ng galit at isang malinaw na layunin. Nagmaneho siya pauwi sa mansyon ng mga De Leon. Ang bahay kung saan siya lumaki ay parang isang hawla. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang magazine na para bang walang nangyari. "We need to talk, Ma," sabi ni Rafael. Ang boses ay malamig na parang yelo. Tumingin si Doña Isabela sa kanya, ibinaba ang magazine. "Mukhang mainit ang ulo mo, anak." "Nalaman ko na ang lahat," sabi ni Rafael. Ang pagsisinungaling ni Dr. Sandoval, ang peking donor mula sa Germany. Lahat ay plano mo. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina. "Ginawa ko lang kung ano ang dapat para protektahan ka. Ang pangalan ng pamilya at ang kinabukasan mo." "Protektahan ako?" Tumawa ng mapait si Rafael. "Muntik mo nang ipahamak ang sarili mong apo para sa isang business deal. Para sa fiancé na hindi ko naman mahal. Hanggang kailan, Ma? Hanggang kailan ako magiging sunod-sunuran sa mga plano mo? Habang nakatira ka sa pamamahay ko at ginagamit ang pera ko." "Kung ganon," sabi ni Rafael, ang kanyang desisyon ay buo na. Hindi na ngayon. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. "Saan ka pupunta, Rafael?" "Sa pamilya ko," sagot niya. Hindi lumilingon. "Sa totoong pamilya ko." Bumalik siya sa condominium. Ang puso niya ay puno ng isang bagong lakas. Kumatok siya sa pinto. Nang pagbuksan siya ni Amara, ang nakita nito ay isang ibang Rafael. "Amara?" sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at determinasyon. "Tama ka. Nagkamali ako. Pero hindi na mauulit. Nalaman ko na ang lahat." Isa itong malaking kasinungalingan. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang pag-uusap nila ni Miguel, ang pag-amin ng doktor, at ang pagharap niya sa kanyang ina. "Mula ngayon,
sabi niya. Hinawakan ang mga kamay ni Amara. Ako ang bahala. Walang kahit sino, kahit ang nanay ko, ang makakapigil sa akin na iligtas ang anak ko at walang sino man ang makakasakit pa sa inyo. Pangako yan. Bago pa man makasagot si Amara, isang katok sa pinto ang muling pumutol sa kanilang usapan. Nang buksan ito ni Amara, isang babaeng maganda at sosyal ang nakatayo roon. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ang mga mata ay mataray, at tinitingnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pagkasuklam. So, ikaw pala yon, sabi ng babae. Ang boses ay puno ng pangmamata. Ako si Kathrina Alcantara, ang fiancé ni Rafael. Ang pangalang Kathrina Alcantara ay parang isang piraso ng yelo na dahan-dahang dumausdos sa likod ni Amara. Siya, ang babaeng dapat ay nasa posisyon niya, ang babaeng perpekto, ang babaeng pinili. Tiningnan siya ni Kathrina mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng panginsulto na parang isa siyang dumi na nakadikit sa mamahaling sapatos. So, ito pala ang hitsura ng desperasyon, sabi ni Kathrina. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang perpektong kolorete na mga labi. Kailangan mo pa talagang gumamit ng isang batang may sakit para lang makahabol sa yaman ng mga De Leon. Bago pa man makasagot si Amara, lumabas si Rafael mula sa likod niya. Kathrina, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bakas ng pagmamahal. Sinabi ko na sa'yo, tapos na tayo. Tapos na tayo? Tumawa si Kathrina, isang tawang walang saya. Rafael, darling, ang kasal natin ay hindi lang tungkol sa'yo at sa akin. It's a merger, isang kontrata sa pagitan ng De Leon Corporation at Alcantara Group. Hindi mo yan basta-basta pwedeng kanselahin dahil lang sa isang basahan. Ang salitang basahan ay tumama kay Amara nang mas masakit pa sa isang sampal. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumagot, gusto niyang lumaban, pero ang mga salita ay ayaw lumabas. Umalis ka na, Katharina, mariing sabi ni Rafael. Ngumisi si Kathrina. Fine. But remember this, sabi niya. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Amara, puno ng pagbabanta. You will never win sa mundo namin. Ang mga tulad mo ay laging talo. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang isang babala. Isinara ni Rafael ang pinto. Huwag mo siyang pakinggan, Amara. Pero huli na. Ang lason ay naipasok na. Ang mga salita ni Kathrina ay umulit-ulit sa isipan ni Amara. Pinapatay ang munting pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Ang pagdating ni Kathrina ay simula pa lang pala ng isang mas malaking bangungot. Dahil si Doña Isabela, ngayong nabigo siyang kontrolin ang sariling anak, ay nagpasya ng gamitin ang pinakamarumi niyang sandata, ang media. Kinabukasan, habang nanonood ng balita sa TV si Amara, biglang lumitaw ang kanyang mukha sa screen. Isang luma niyang litrato noong college, katabi ng isang bagong litrato ni Rafael De Leon, ang most eligible bachelor CEO ng taon. Ang headline, CEO hire, na biktima NG isang mapanamantalang ina? Nanlamig ang buong katawan ni Amara habang pinapakinggan niya ang reporter. Ayon sa isang reliable source, isang babae mula sa nakaraan ni Rafael De Leon ang biglang nagpakita. Dala ang isang batang may malubhang karamdaman at ginagamit daw ito para pilitin ang CEO na sustentuhan sila. Ang kwento ay maingat na binuo para palabasin si Rafael bilang isang kawawang biktima at si Amara bilang isang masamang babae, isang desperadang gold digger. Hindi totoo yan, bulong niya. Ang remote control ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ilang minuto lang, sunod-sunod nang tumunog ang cellphone ni Rafael.
mga tawag mula sa board members, sa mga business partners, at sa kanyang PR team. Ang kuwento ay kumakalat na parang apoy sa social media. Ang pangalan ni Amara Reyes ay biglang naging sentro ng tsismis at panghuhusga. Hindi nagtagal, natunton ng mga reporter ang kondominium. Amara, buksan mo to! Ang malalakas na katok sa pinto, kasabay ng mga sigaw at flash ng mga kamera mula sa bintana, ay parang mga suntok sa dibdib ni Amara. Niyakap niya si Liana, na nagising at umiiyak na sa takot. Mama? Sino po sila? Tanong ng bata. Nanginginig. Wala yan, anak. Wala yan, sabi ni Amara. Tinatakpan ng mga tainga ni Liana. Sinusubukang protektahan ito mula sa maruming mundo sa labas. Si Rafael ay galit na galit. Tinawagan niya ang security ng building para paalisin ang media, pero huli na. Ang imahe ng isang gusgusing babae na nagtatago sa isang mamahaling kondominium ay lalo lang nagpatibay sa kasinungalingang ikinalat ng kanyang ina. Sa gitna ng kaguluhan, muling hinarap ni Amara si Rafael. Ito ba ang sinasabi mong proprotektahan mo kami? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag. Tingnan mo ang nangyayari. Ang mundo mo, Rafael, ay sinisira kami. Ang buhay mo, ang pamilya mo lason yan sa amin. Amara, ayusin ko to. Paano? Patuloy niya. Maglalabas ka ng statement? Magpapapresscon? Ano man ang gawin mo? Ang tingin na nila sa akin ay isang masamang babae at ang anak ko. Nadadamay na siya, Rafael. Ito ba ang buhay na gusto mong ibigay sa kanya? Isang buhay na puno ng iskandalo? Ang bigat ng mga salita ni Amara ay tumama kay Rafael. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Liana. Nakita niya ang pagod at sakit sa mukha ni Amara. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang pagtayo laban sa kanyang ina ay may mas malaking kapalit. Hindi lang ito laban sa isang tao. Ito ay laban sa isang buong sistema ng kapangyarihan na kayang durugin ang sinumang humadlang dito. Nagsimulang itulak ni Amara si Rafael palayo. Hindi na pisikal, kundi emosyonal. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati ang muli niyang itinayo. Umalis ka muna, Rafael. Sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Baka tama sila. Baka mas mabuti kung hindi ka na lang namin nakilala. Ang bawat salita ay parang isang patalim na sumaksak sa puso ni Rafael. Pero bago pa man siya makasagot, biglang sumuka si Liana. At sa suka nito, may bahid ng dugo. Mabilis na binuhat ni Amara ang bata. Liana! Anak! Biglang nahirapang huminga si Liana. Ang mga mata ay pumipikit. Mama, masakit po. Tumawag ka ng ambulansya. Sigaw ni Amara kay Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Habang nagkakagulo sila, biglang tumunog ang intercom ng unit. Ang boses ng guard sa lobby. Sir Rafael, may emergency po. Nagkaroon po ng infection si Liana Reyes. Kailangan na po siyang dalhin sa ospital. The doctor said it's urgent. Her condition is deteriorating fast. Ang balita ay parang isang huling pako sa kabaong ng kanilang pag-asa. Dahil sa stress at kaguluhan, ang mahinang katawan ni Liana ay bumigay na. At sinabi ng doktor na kailangan na itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi na ito magtatagal. Ang pasilyo ng ospital ay naging isang malamig at tahimik na saksi sa unti-unting pagguho ng mundo ni Rafael. Sa loob ng intensive care unit, si Liana ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, napapalibutan ng mga makinang, walang tigil sa pag-ingay. Sa labas, si Amara ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Isang larawan ng isang taong sinukuan na ng lahat. Sa kabilang dako, ang cellphone ni Rafael ay walang tigil sa pagring. The board is calling for an emergency meeting, Sir Rafael, sabi ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala.
The stocks are plummeting because of the scandal. They are demanding you to fix this mess. I-cancel mo ang lahat, Sandra. I don't care about the stocks. Sigaw ni Rafael, isang galit na dulot ng kawalan ng kapangyarihan. Pero, Sir, I said I don't care. Ibinagsak niya ang tawag. Pera, kumpanya, stocks, lahat ng bagay na dati ay sentro ng kanyang mundo ay biglang nawalan ng halaga. Ano ang silbi ng isang imperyo kung ang nag-iisa niyang tagapagmana ay nasa bingit ng kamatayan? Lumapit siya kay Amara. Kinausap ko ang mga doktor, mahina niyang sabi. Kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon. Handa na ako. Anumang oras. Hindi tumingala si Amara. Ang kanyang boses ay mahina at basag. At pagkatapos? Pagkatapos ng operasyon, ano? Babalik tayo sa condominium na pinaliligiran ng media? Magiging sentro pa rin tayo ng iskandalo? Hanggang kailan natin ilalagay sa panganib si Liana dahil sa gulo ng pamilya mo? Ang bawat salita ay isang katotohanang masakit tanggapin. Tama si Amara. Kahit na maligtas si Liana, ang giyera ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Isang pamilyar na tunog ng takong ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Doña Isabela de Leon. Pero ngayon, walang bahid ng galit o panunuya sa kanyang mukha. Ang nakikita lang ni Rafael ay isang malamig na kalkulasyon na parang isang general na tinitingnan ng isang battle map. Narinig ko ang nangyari sa apo ko, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Huwag mo siyang tawaging apo mo, mariing sabi ni Rafael. Wala kang karapatan. Hindi siya pinansin ng kanyang ina. Tumingin ito ng diretso kay Amara. Alam kong galit ka sa akin. At may karapatan ka, pag-amin ni Doña Isabela. Pero ngayon, hindi ito tungkol sa atin. Tungkol ito sa batang nasa loob. Lumapit ito, hindi sa kanila, kundi sa salaming bintana ng ICU. Tinitigan nito si Liana sa loob. Sa isang saglit, nakita ni Rafael ang isang kislap ng emosyon sa mga mata ng kanyang ina, isang kislap na mabilis ding nawala. I have a proposition. Sabi niya, humaharap muli kay Amara, isang huling alok. Hindi kami interesado. Agad na sago ni Rafael. Pakinggan mo muna ako, Amara, sabi ni Doña Isabela. Alam kong sino ang dapat niyang kausapin. Kaya kong ayusin ang lahat ng ito. Sa isang tawag lang, kaya kong patahimikin ang buong media. Kaya kong pilitin ang ospital na unahin ang operasyon ni Liana ngayon din. Kaya kong ibigay sa kanya ang pinakamagaling na mga doktor, ang pinakamagandang recovery suite. Kaya kong linisin ang gulo na ako mismo ang gumawa. Dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak, pero puno ng isang tanong. Ano ang kapalit? Na parang nabasa ang kanyang isip. Ngumiti si Doña Isabela. Kumuha ito ng isang itim na folder mula sa kamay ng kanyang assistant na kanina pa tahimik na nakatayo sa likod. Ito ang kasagutan. Sabi niya, iniabot ang folder kay Amara. Isang kasunduan. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Amara. Binuksan niya. Ang mga legal na termino ay komplikado. Pero ang mensahe ay malinaw. Sasagutin ng pamilyang De Leon ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot at pagpapalaki kay Liana. Bibigyan si Liana ng isang trust fund na sisigurado sa kanyang kinabukasan. At si Rafael ay malayang makakapagbigay ng kanyang bone marrow sa isang kondisyon. Pagkatapos ng operasyon, pagkatapos gumaling ni Liana, si Amara ay tuluyan ng aalis. Isusuko niya ang lahat ng kanyang karapatan bilang ina. Ibibigay niya ang kustodiya ni Liana ng buo kay Rafael at sa pamilyang De Leon. At hindi na siya kailanman magpapakita pa. Ito ang tanging paraan, paliwanag ni Doña Isabela. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Para magkaroon ng tahimik na buhay si Liana, kailangan niyang lumayo sa'yo at sa iskandalong dala mo. Kailangan niya ang pangalan ng De Leon
para protektahan siya. Hindi! Sigaw ni Rafael, sinusubukang agawin ang folder. Huwag kang makinig sa kanya, Amara. Hindi yan mangyayari. Pero si Amara ay hindi na nakikinig. Nakatitig lang siya sa dokumento, sa mga salitang Voluntary Relinquishment of Parental Rights. Isang larawan ang nabuo sa kanyang isipan. Si Liana, malusog at masaya, nakatira sa isang malaking bahay, nag-aaral sa isang magandang eskwelahan, may mga laruan, may magandang damit, lahat ng bagay na hindi niya kayang ibigay. Isang buhay na walang gutom, walang takot, walang panghuhusga, isang perpektong buhay, ngunit isang buhay na wala siya. Ang sakit ng pagpipili lang iyon ay halos ikabaliw niya. Ang isuko ang nag-iisang dahilan ng kanyang paghinga para sa ikabubuti nito. Tumingin siya kay Liana sa loob ng ICU. Nakita niya ang hirap sa paghinga ng bata. Nakita niya ang monitor na nagpapakita ng hindi normal na pintig ng puso, ang buhay ng kanyang anak, o ang kanyang karapatan bilang ina. Bigyan niyo ako ng panulat, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay walang buhay. Amara, no, please. Huwag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. May iba pang paraan. Wala na, sagot ni Amara. Hindi tumitingin sa kanya. Ito na ang tanging paraan para matapos na ang lahat. Kinuha niya ang panulat mula sa kamay ni Doña Isabela. Ang bawat pirma ay parang isang patak ng kanyang dugo, isang piraso ng kanyang kaluluwa na ibinibigay niya. Pagkatapos, tumayo siya. Inabot niya ang folder kay Rafael. Ibigay mo yan sa nanay mo, sabi niya. Umalis na kayo. Hayaan niyo akong makasama ang anak ko sa mga huling sandali na akin pa siya. Bago pa man siya talikuran, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan si Rafael. Sa gitna ng kanyang pagkalito, sinagot ni Rafael ang tawag. Bakit? Bakit mo ako tinatawagan? Para marinig mo, sabi ni Amara sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kasinungalingan. Pagod na ako, Rafael. Pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong lumaban. Tinatanggap ko na ang alok ng nanay mo. Ang pera. Ang bagong buhay. Mas pipiliin ko yon kaysa sa isang magulong buhay kasama ka. Isang huling suntok. Isang huling kasinungalingan para siguraduhing hindi na siya hahabulin ni Rafael. Para isipin nitong isa siyang makasariling ina na pinili ang pera kaysa sa anak. Ibinaba niya ang tawag at iniwan ang cellphone sa upuan. Habang papalayo si Rafael, dala-dala ng kanyang mga tauhan, ang naririnig lang niya ay ang malamig na boses ni Amara sa kanyang isipan. Pumasok si Amara sa ICU. Sa labas, nakita ni Rafael ang pagbukas ng pinto ng operating room. Dahan-dahang itinutulak ang kama ni Liana papasok. Si Amara, naiwan. Ang mukha ay nakadikit sa salamin. Ang mga kamay ay nakadipa na para bang niyayakap niya ang hangin. Nawala na ang lahat. Ang bawat tiktak ng orasan sa waiting area ay parang isang martilyo na pumupukpok sa bungo ni Rafael. Nakaupo siya. Pero ang kanyang isip ay wala roon. Lumilipad ito, pabalik-balik sa mga huling salita ni Amara sa telepono. Pagod na ako, Rafael. Pagod na akong maging mahirap. Mas pipiliin ko yon kaysa sa isang magulong buhay kasama ka. Ang mga salitang iyon ay hindi tugma sa Amara na nagpunit ng blankong tseke. Hindi tugma sa Amara na buong tapang na hinarap ang kanyang ina. May mali. Isang malaking mali. Sa kabilang banda, nakaupo ang kanyang ina, kalmado, na para bang nanalo na ito sa isang laro ng chess. Ang tagumpay sa mukha nito ay nagdulot ng isang matinding pagkasuklam sa puso ni Rafael. Bakit mo ginawa to, ma? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang laman. Ginawa ko ang nararapat. Sagot ni Doña Isabela. Binigyan ko siya ng isang malinis na pag-alis at binigyan ko si Liana ng isang magandang kinabukasan.
Sa huli, lahat ay masaya, lahat ay masaya. Natawa ng mapait si Rafael. Walang kahit sinong masaya sa sitwasyong ito. Hindi na niya kayang manatili sa iisang lugar kasama ang kanyang ina. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Tumayo siya. Saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang operasyon, sabi ng kanyang ina. Kailangan ko lang mag-isip, sagot niya, at naglakad palayo ng walang direksyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa parking lot at ng kanyang sasakyan pabalik sa mansyon. Ang mansyon na dati niyang tinuring na tahanan ay parang isang museo na ngayon malaki, malamig, at puno ng mga alaalang hindi na niya gustong balikan. Pumasok siya sa kanyang lumang kwarto. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, na parang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang pakiramdam niya ay isa na siyang estranghero rito. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang puso ay basag. Pakiramdam niya ay wala na siyang dahilan para lumaban. Tinanggap na ni Amara ang pera. Sumuko na siya. Sa kanyang pag-iisip, napadpad ang kanyang tingin sa ilalim ng kama. May isang bagay doon. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Naalala niya ang kahon na iyon. Iyon ang kahon kung saan niya itinago ang lahat ng alaala nila ni Amara noon sa Cebu. Mga tiket ng sine, mga tuyong bulaklak, at mga sulat. Noong sinabi ng kanyang ina na iniwan na siya ni Amara, sinabi rin nitong itinapon na ang lahat ng laman ng kahon. Pero narito, nakatago lang pala. Dahan-dahan niyang hinila ang kahon. Makapal ang alikabok. Pagbukas niya, ang amoy ng lumang papel at pinatuyong mga bulaklak ang sumalubong sa kanya. Nandoon ang lahat, at sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang tumpok ng mga sobre. Mga sulat mula kay Amara. Ang ilan ay nabuksan na niya noon, pero may ilan na nakatupi pa at malinis. Hindi pa nabubuksan. Ang mga petsa sa selyo ay mula sa mga linggo at buwan pagkatapos ng kanilang hiwalayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ang isa. Ang sulat kamay ni Amara ay pamilyar pa rin, ngunit may bahid ng pagmamadali at takot. Mahal kong Rafael. Basa niya. Hindi ko alam kung natatanggap mo ba ang mga sulat ko. Hindi ka sumasagot. Hindi ko na alam ang gagawin. Pinuntahan ako ng nanay mo. Pinagbantaan niya ako, Rafael. Sabi niya, kung hindi kita lalayuan, sisirain niya ang pangarap kong maging guro. Sisiguraduhin niyang wala akong makukuhang trabaho kahit saan. Tulungan mo ako, Rafael. Natatakot ako. Ang puso ni Rafael ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isa pa, kumuha siya ng isa pang sobre. Ang petsa ay makalipas ang 2 linggo. Rafael, bakit hindi ka nagpaparamdam? Totoo ba? Pumayag ka na ba sa gusto ng nanay mo? Parang awa mo na, magsalita ka. May kailangan kang malaman. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Rafael, buntis ako. Magiging tatay ka. Anak natin to, Rafael. Anak natin. Nabitawan ni Rafael ang sulat. Ang mga salita ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang kaluluwa. Sinusunog ang lahat ng natitirang kasinungalingan. Anak natin, hindi isang aksidente, hindi isang pagkakamali. Alam ni Amara, sinubukan niyang sabihin sa kanya. Sinubukan niyang humingi ng tulong, pero ang mga sulat ay hindi kailanman nakarating sa kanya. Kinuha niya ang huling sobre. Ang papel ay may mga tuyong mantsa ng luha. Paalam, Rafael. Aalis na ako. Hindi ko na kaya. Pinipilit na niya ako. Wala akong pagpipilian. Huwag mong isipin na hindi kita minahal. Minahal kita nang higit pa sa buhay ko. At ang batang ito, may isang maliit na bilog na bakas ng luha sa bahaging iyon ng papel. Alagaan ko siya. Mamahalin ko siya para sa ating dalawa. Sana
Balang araw, mapatawad mo ako. Laging tandaan na mahal kita. Amara. Isang kasinungalingan. Lahat ng ito, ang 5 taon ng pag-aakala na siya ang iniwan, ang 5 taon ng sakit at galit, ang 5 taon na hinayaan niyang sirain ang alaala ni Amara sa kanyang isipan. Lahat ay isang malaking kasinungalingan na binuo ng sarili niyang ina. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malakas, isang bagay na mas mainit, isang bagay na mapanganib, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Galit para sa kanyang ina na naging napakaganid sa kapangyarihan. At isang matinding galit para sa kanyang sarili sa kanyang kahinaan, sa kanyang katangahan, sa kanyang pagiging bulag. Pinulot niya ang mga sulat. Ang mga piraso ng papel na ito ay hindi na lang basta sulat. Ang mga ito ay ebidensya. Ang mga ito ang katotohanan. Ang mga ito ang kanyang sandata. Tumayo siya. Ang lalaking nag-aalangan at nalilito ay wala na. Ang natira ay isang ama na ninakawan ng 5 taon kasama ang kanyang anak. Isang lalaking handang sunugin ang buong mundo para itama ang isang pagkakamali. Bumalik siya sa sasakyan at pinaharurot ito pabalik sa ospital. Hindi niya ininda ang trapiko. Hindi niya ininda ang mga busina. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina. Pumasok siya sa waiting area na parang isang buhawi. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang kanyang ina, nakaupo pa rin doon. Naghihintay na parang isang reyna sa kanyang trono. Naglakad siya ng diretso patungo dito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Rafael, tapos na ba ang... Hindi na naituloy ni Doña Isabela ang kanyang sasabihin dahil sa harap niya, sa harap ng lahat ng tao sa waiting area. Inihagis ni Rafael ang mga lumang sulat. Ang mga papel ay kumalat sa sahig, sa paanan ng kanyang ina. Isang testamento sa kanyang mga kasalanan. Sinunggaling ka. Ang sigaw ni Rafael ay hindi sigaw ng isang anak. Ito ay ang atungal ng isang nasugatang leon. 5 taon, ma! 5 taon mo akong niloko. 5 taon mong itinago sa akin ang anak ko. Binasa ko ang lahat. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Itinuturo ang mga sulat sa sahig. Alam ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Doña Isabela. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Rafael, nakita niya ang takot sa mukha ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Isang doktor ang lumabas. Tinanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa ni Rafael kung ano ang ibig sabihin nito. Ang seryosong mukha ng doktor ay parang isang tabing na bakal na humaharang sa pagitan ng kasalukuyan at ng hinaharap. Ang sigaw ni Rafael ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang buong waiting area ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan habang ang mga piraso ng sulat ay nakakalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Doc, kamusta po? Nanginginig na tanong ni Rafael. Ang galit ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Tumingin ang doktor mula kay Rafael patungo kay Doña Isabela at pagkatapos ay ngumiti. Isang pagod ngunit matagumpay na ngiti. The operation was a success, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng ginhawa. The transplant was accepted well by her body. She's a fighter. The little girl is a fighter. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig sa buong silid. Napahawak si Rafael sa pader para suportahan ang sarili. Ligtas siya. Ngunit si Rafael ay hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa kanyang ina, na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Nakatingin sa mga sulat na nagsisiwalat ng kanyang mga kasalanan. Narinig mo yon, ma? Sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado na ngunit puno ng bigat na parang bato.
Isang fighter ang apo mo. Nilabanan niya ang sakit na dulot ng kapabayaan ko. At nilabanan niya ang kamatayan na halos dulot ng kasakiman mo. Walang naisagot si Doña Isabela. Ang reyna ay natanggalan ng korona. Ang kanyang kapangyarihan na itinayo sa mga kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Dahan-dahan siyang tumayo at sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael na mukha itong matanda at talunan. Walang sinabi, walang imik. Tumalikod ito at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Hindi na siya lumingon pa ni Rafael. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang nasa loob ng recovery room. Dahan-dahang iminulat ni Liana ang kanyang mga mata. Malabo pa ang lahat. Pero may dalawang mukha siyang unti-unting naaninag. Ang dalawang mukha na pinakamahalaga sa kanya sa buong mundo. Mama, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina pa. Papa, hinawakan ni Amara ang isang kamay ng bata. Habang si Rafael naman ang sa kabila. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito'y luha ng purong pasasalamat. Nagkatinginan sila ni Rafael sa ibabaw ng kanilang natutulog na anak. Walang salitang namutawi. Tanging isang pag-unawa na mas malalim pa sa anumang salita. Dito, sa tahimik na silid na ito, sa magkabilang gilid ng kama ng kanilang anak, nagsimula ang kanilang paghilom. Ilang linggo ang lumipas. Si Liana ay mabilis na lumakas. Ang kulay ay bumalik sa kanyang mga pisngi, at ang dati niyang sigla ay unti-unting nanunumbalik. Sa bawat araw na nagdaan, nakilala ni Rafael ang kanyang anak. Nalaman niyang paborito nito ang ice cream na may flavor na ube. Natakot ito sa kulog, at na ang pangarap nito ay magkaroon ng isang aso na papangalanan niyang Cloud. Isang araw, isang malaking anunsyo ang gumulat sa mundo ng negosyo. Nagpatawag ng press conference si Rafael de Leon. Sa harap ng kumikinang na mga kamera, inanunsyo niya ang kanyang pagbibitiw bilang CEO ng De Leon Corporation sa loob ng maraming taon. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang tanging alam kong gawin ay magpalago ng pera. Pero sa mga nakalipas na linggo, natutunan ko na may mga bagay na hindi kayang bilhin. Pamilya, oras, at pangalawang pagkakataon. Dahil dito, pagpapatuloy niya, gagamitin ko ang aking mga personal na yaman para itatag ang isang bagong pundasyon. Isang pundasyon na tutulong sa mga single mothers at mga batang may malubhang karamdaman. Isang pundasyon na magbibigay sa kanila ng pag-asang minsan ay nawala sa amin. Tumingin siya ng diretso sa kamera. This is the Liana Amara Foundation. At ito ang magiging bagong simula ko. Makalipas ang isang buwan, sa isang dalampasigan sa Batangas, ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga alon ay payapa. Hinahabol ni Liana ang mga alon. Ang kanyang tawa ay masayang-masaya na parang hindi ito kailanman nagkasakit. Sa di kalayuan, magkatabing naglalakad sa buhanginan sina Amara at Rafael. Salamat, Rafael, sabi ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa naglalarong anak para sa lahat. Ako dapat ang magpasalamat, Amara, sagot ni Rafael. Salamat sa hindi pagsuko. Salamat sa pagiging isang napakatatag na ina para sa kanya. At sorry. Iyon ang salitang matagal na niyang gustong sabihin. Isang sorry na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sorry sa 5 taon. Sorry sa bawat luha. Sorry kung naging duwag ako. Huminto sa paglalakad si Amara at humarap sa kanya. Kinuha niya ang kamay ni Rafael. Tapos na yon, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. Ang mahalaga ay ang ngayon. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Amara ng mahigpit. Ang pagitan nila na dati isang malawak na karagatan ng sakit at kasinungalingan
ay ngayon ay isang maliit na agwat na lang na kayang-kaya ng punan. Mama! Papa! Sigaw ni Liana. Tumatakbo pabalik sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng buhangin at saya. Tingnan niyo po! Isang starfish! Lumuhod silang dalawa. Para tingnan ang hawak ng anak. Ang tanong ng bata ay nanatili sa hangin. Bahay natin. Hindi ang kondominium. Hindi ang mansyon. Kundi isang bahay. Isang tahanan. Nagkatinginan si Amara at Rafael. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang sagot. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang nakita nila ay isang pangako. Isang pangako ng isang bagong simula na bubuuin nila ng magkakasama. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil natutunan na nilang mahalin ang mga di-perpektong bahagi ng kanilang nakaraan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan para magpantay sila ni Liana. Malapit na, anak, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Naghahanap na si Papa ng bahay na para lang sa ating tatlo. Isang bahay na may hardin para kay Cloud at may malaking bintana para laging nakikita ni Mama ang pagsikat ng araw. Hinila niya ang bata para sa isang mahigpit na yakap at pagkatapos ay tumingin siya kay Amara, iniunat ang isa pa niyang braso. Halika rito, Ma. Walang pag-aalinlangang lumapit si Amara at yumakap sa kanilang dalawa sa dalampasigan ng Batangas. Sa ilalim ng papalubog na araw na nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, ang tatlong kaluluwang sinira ng nakaraan ay sa wakas ay muling nabuo. Magkakayakap sila, isang pamilya, isang buo. Sa yakap na iyon, naramdaman nila ang init hindi lang mula sa araw, kundi mula sa pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, pinatatag ng sakripisyo, at pinagaling ng pagpapatawad. Hindi na nila kailangan ng perpektong nakaraan. Ang kailangan lang nila ay ang ngayon at ang lahat ng bukas na haharapin nila ng magkakasama. At dito, nagtatapos ang kwento ni na Amara, Rafael at ng kanilang munting anghel na si Liana. Isang karangalan ang samahan kayo sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pagsubok, at sa huli ay walang hanggang pag-asa. Mula sa unang patak ng ulan sa madilim na eskinita ng Quiapo, hanggang sa mainit na yakap sa ilalim ng papalubog na araw sa Batangas, naramdaman ko ang bawat pighati at bawat tagumpay ng ating mga bida. Naway sa pamamagitan ng kanilang kwento, na iparamdam namin sa inyo na gaano man kadilim ang kahapon, laging may liwanag na naghihintay sa kinabukasan. Ang kwentong ito ay isang paalala. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga pagkakamali, paghilom sa mga sugat ng nakaraan, at pagpili na magmahal muli sa kabila ng lahat. Isang paalala na ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang pagpapatawad at ang pangalawang pagkakataon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aming isinusulat. Hangad namin na ang kwento ni na Amara at Rafael ay manatili sa inyong mga puso at magsilbing inspirasyon sa inyong sariling mga paglalakbay. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong damdamin. Muli, mula sa aming puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal, Kwentong, Damdamin TV.